Eric, dinuduktong ko yan kasi mahalaga yung usapin ng due process. No? Sige. So, nalulungkot ako talaga sa nangyari. Talagang binantayan ng SDS New York, hakbang ng Maisog USA, lahat kami, no? Buong oras yan. Ilang oras kaming nanood ng investigasyon. At nalungkot kami dahil mabigat yung kamalian na nangyari sa pag-cite ng contempt kay PIDEA Agent Morales. At ito ay isang kawalan ng katarungan. Alam mo kung bakit? Malinaw kasi yung konteksto na siya ay resource person, ka Eric, no? Tama. Na pinatawag ni Senator Bato bilang chairman ng kanyang committee. At siya ay nagpatunay ng isang kopya sa kanyang ulat bilang PIDEA agent tung araw tungkol halimbawa sa pagsangkot o seryosong aligasyon ng iba't ibang personalidad kabilang si Pangulong BBM sa umano'y cocaine session sa Rockwell Condominium na kung saan ay nandoon pa nga ang actress sang-ayon doon sa aligasyon, no? At in-authenticate niya itong pirma niya. Yes. Akin po yan, pirma ko po yan, akin pong report yan. So yung original ng ulat ay nawawala sa file ng PIDEA. Pero pinaniwalaan niya ni Senator Bato na authentic yung document kasi yung taong gumawa at yung taong pumirma ay siya nandun mismo as a resource person. Correct. Ngayon, kaya ako nalulungkot kasi yung dating ni Senator Escudero, yung bagong Senate President natin, suabe. Pero pareho yung kanilang tinutukoy. Pareho yung kanilang sistema or scheme ni Senator Estrada. No? Iyan ay upang sirain yung dungisan si Morales at guluhin ang pagsisiyasat, no? So kahit yung sinasabi niya nung huli na itong session na ito, meron siyang pasaring na gano'n na itong session na ito ay batay sa kopya, batay sa Xerox copy. Maling komento 'yon, no? Kasi 'yon, yung pasaring na 'yon, you are undermining the committee chairmanship of Senator Bato and the investigation itself. Correct. Malaki ang pagkakaiba nito, ka Eric. Ano yung pagkakaiba nito? Kasi yung isa, authenticated. Kaya kopya lang. Pero yung isa, kung titignan natin, ay sinasabi yung pagkakamali sa personal data sheet, yung PDS, na kung saan ay may certified true copy na binitbit sa Senado at tinignan yon. So, habang tinatanong ni Senator Estrada at ni Jesus Escudero, merong kasabay yan ng pag-akusa na mali yung PDS na kung titignan mo naman ay irrelevant at immaterial yun. Irrelevant talaga. Dahil, tatanggapin mo ba naman itong si PIDEA agent ng walang masusing pagsusuri sa kanyang pagkatao? At walang maling impormasyon doon kasi yung kasunod nun ay meron ng compliance. So in other words, na-cure yung defects kung ano man yung mga pagkakamali doon. Dahil naiwasto nga. Kasi otherwise, kung hindi naiwasto yung ka Eric, walang karapatan na kunin nilang PIDEA agency ka Eric Morales. No? So, Tama. sa usapin ng fundamental due process, tama po yun. Tama po yung kahilingan ni Morales na ang PIDEA sa pamamagitan ng committee ay bigyan at ibigay sa kanya yung personal file na related doon upang patunayan yung pagsunod at katotohanan ng kanyang PDS, no? Exactly. So, yung ang kahilingan ito ay wasto. Wasto ito, ka Eric. At dapat sana'y pinagbigyan upang malinawan, no? Ang anumang pagdududa tungkol sa maling impormasyon, no? Dahil karapatan niya bilang resource person na suriin ang dokumento ng PDS niya na siya mismo. So mali yung sinasabi ni Senator Escudero na batay ito, puro kopya naman yan. Nagsimula tayo sa copy, sa Xerox copy. Bakit hindi mo paniwalaan yung certified true copy? Kasi magkaiba yun. Merong distinction. Alam mo, masaya ako at ako'y junior ko yan si Senator Escudero, no? Pero abogado ka naman, you know. Alam ko sa korte, hindi papasay yung ganyang sistema. Yung style mga niya. objections yan. Hindi papasay yung mga ganong pasaring, no? Tama. Ngayon, ang konteksto nito, yung pag-cite ng contempt
ikumpara mo yung contempt ni Picoy at contempt ni Morales. Sige. So kung titignan natin, si Morales ay nakulak, di ba? Na may mga banta laban sa kanya na nakuha sa CCTV na kinasasangkutan. May seryosong aligasyon na kinakasangkutan ng mga matataas na kabilang na si Lam, right? Ito ay naglalayon na patahimikin siya at itigil ang pagsisiyasat. Tama. So yung seryosong aligasyon na ito, Eric, ay nangangailangan ng masusing pagsisiyasat upang matiyak ang transparency o kalinawan or accountability o pananagutan. Kaya nga, di ba, yung mga personahe na nabanggit doon, dahil seryosong allegation, tama sa puntong yon na tawagin ni Senator Bato. Katulad ni Kumar. Katulad ni Atty. Ochoa. Pero, merong usapin dyan kasi nabanggit yung seryosong allegation na involvement ni Lam. No? So, tandaan natin, ang First Lady or kung sino man na hindi na halal, wala yan sa political chain of command. Tama. So, ang ibig sabihin yan, kung wala ka sa political chain of command, you can shed light. You can be invited. At alam naman natin na hindi naman siya i-disrespect, no? Pagdating dyan sa investigasyon na yan. Pero seryoso kasi yung aligasyon. At napakahalaga nito dahil nakataya yung integridad ng ating bayan at ang liderato, no? Attorney Valera, sir, excuse. Yung sinasabi ninyo, sana ay hindi nag-cite in contempt si Senator Bato kaagad dito kay Ginoong Morales. Not because just of issue na hindi naman relevant yung nire-raise at binabadger yung ginugulat-gulat siya ni Jinggoy at ni Chis Escudero sa PDS sapagkat not even the PDEA is questioning his employment is in his affiliation with PDEA. Hindi nga question yun irrelevant to the matter. Ang sabi mo, more than anything else, due process. At pangalawa, napigilan tuloy ang pag-proceed ng investigation na aabutin ang mga seryosong aligasyon tungkol sa pangingialam ng First Lady as revealed by Picoy na binawi niya sa Senate floor sa committee hearing. Tama pa ba, Atty. Valera? Tama, kasi ang hindi pagbibigay kay PDEA Agent Morales ng karapatang binabanggit mo, Eric, ay nagpapahina sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tama. Laban sa mga paratang na lumalabag sa mga prinsipyo nga ng due process. No? Kasi ito, napakalinaw naman ito, Eric. Ang tinutukoy mo rito, hindi lang witness, resource person mo na kung saan doon nakaangkla siya ang anchor ng investigasyon na ito. So, ano yung dapat na gawin? Alam ko na dito, I'm trying to provide an objective criticism of Senator Bato. So, ang dapat ay pinagbigyan yon kasi malayo at hindi magkatumbas yung contempt ni Picoy na kung saan ay sinasabi niya na katang-isip lang daw yung kanyang binanggit. That you know, kahit na hindi ka nakapag-aral ng elementary, alam mo na yung sinasabi niyang katang-isip ay outright lie. Palusot. Isang kasinungalingan. So, kung ikukumpara mo yan kay PDEA Agent Morales, yung sinabi niya about the PDS ay sinabi niya yung totoo. Ang question lang yung pagsagot niya ng no, malaki nga yung probabilidad na baka yung nai-present sa kanya ay hindi yon yung pinaka-final na papel ng PTS niya. Tama. Pero tama siya doon kasi kahit na anong argumento at lohika, tignan yung sinasabi ni Morales, ay makikita natin na bakit mo naman ako tatanggapin sa PDEA kung ako pala ay questionabling tao. Exactly. At ang nag-recruit sa kanya, Atty. Valera, ay ang former PDEA Director General, Direct Recruitment ni General Santiago sa isang area na kilala siya at pinagkatiwalaan siya to join the PDEA. And the process followed into the recruitment at therefore affirmed ang kanyang affiliation sa PDEA. Now, Atty. Valera, ito yung tanong ng taong bayan ngayon sa iyo. Bilang isang international observer sa kalagayan ng ating bansa ngayon, nandiyan ka sa US, but you are always in touch with realities in the country. Hindi ba na tamang tingnan na ang kudeta against Senate President or former Senate President Mig Zubiri at i-install ang isang Chis Escudero
na alam natin ang tie-up ng pamilya nito mula sa kanyang tatay sa mga Marcoses ay malalim at nakaugat na mula pa sa kanyang tatay na si Kasani Escudero. At hindi niya man itinatatwa ito. Upang nang sa ganon ay marindahan at maparalisa ang ano pamang pagsambulat ng iskandalo sa mga PDEA leaks na kagaya nito or other future investigation involving ang pangingialam at high-handed involvement ng First Lady at nang sa ganon may epekto sa pagkapangulo ni Pangulong Marcos Jr. which alam natin ang Senado na lang ang natitirang pwedeng pagdaanan at daluyan ng ganitong uri ng pagsambulat through investigation. Eric, alam mo, ibibigay ko again, ulitin ko yung objective analysis ko dito, no? Dito sa pagpapalit ng political power sa Senate, no? Dahil yung konteksto at implikasyon nito sa politika, no? Yung pagbabago ng pamumuno. Kasi katulad nung nabanggit mo, alam natin na si Senator Escudero at si Senator Estrada ay aktibong kasali sa pandinig na naglalayong questionin ang kredibilidad ng dating ahente na si Morales at yung kanilang aktibong pakikilahok sa pagtutol sa testimonya at ebidensya ni Morales. Tama. Ay napapahiwatig ito, Eric, ng kanilang interes na kontrolin ang takbo ng pandinig na ito, no? Naalala mo na una si Senator Zubiri, Si Zubiri. pero yung sa kanya is pasaring lang, no? Bilang Senate President na meron dapat tayong extra caution kasi alam natin na walang ebidensya. So meron simula na siya ng ganon. For course, short of saying, no? So ang konteksto nito ay yung sentro ng kontrobersya dahil sa bagong pamunuan ngayon, ang kanilang impluensya, no? Ay lalong titingkad, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin ay patuloy na sirain yung kredibilidad ni Morales at i-undermine itong mismong pandinig at yung Senate investigation at chairmanship ni Senator Bato. Kaya hindi ako magtataka ka, Eric, no, na maaring potensyal na magtapos ang pandinig, no? Yung dito sa bagong pamunuan, no? Kasi powerful yung Senate President, eh. Yes. Pwede kang i-strip ng chairmanship, no? Pwede. Sa kanilang na mapilit na pamamaraan, kahit sabihin nating anggulo, nangyayari naman sa lahat ng bansa, no? Na mayroong mga presidential forms of government, yung pagpapalit ng Senate President, na ang batayang estratehiyang layunin palagi pa nagpapalit ng Senate President ay dalawa lang yan, no? Sang-ayon sa kasaysayan, Eric. Una, yung control at impluensya, no? Yung palalakasin mo yung alyansa sa Senado para maitulak ang legislatura, yung agenda mo. Pero pangalawa, hindi lang yun. Yung pag-control ng pinsala, yung damage control. Oo, yung bawasan ang potensyal na pinsalang pampolitika sa pamamagitan ng pagpigil sa mga investigasyon, Eric, na maaring humantong sa mga eksplosibong mga natutuklasan. Exactly. Sa gayon, ay protektado ang pangunahing tauhan sa politika at mapanatili ang status quo. Yun ang mabigat. Which brings us to this question, Atty. Valera. The question is, binanggit walang patumpik-tumpik ni former Senate President Mig Zubiri na ang kanyang pagkakalaglag sa kanyang pagiging Senate President ay dahil hindi siya nakakapagsunod sa mga utos ng powers that be. How do you interpret that? It means ang lantarang pangingialam sa pamumuno niya at sa pagpapatakbo ng Senado as a separate branch of government, ito ba ay tinutumbok niya ang presidente at ang kanyang mga tauhan? Well, tandaan natin, bilang objective assessment ulit, Eric, no? Dahil inaaral naman natin ang governance, epektibong governance sa iba't ibang bansa, whether presidential or parliamentary, may kanya-kanyang hanay yan, no? May kanya-kanya silang alyansa, may kanya-kanya silang tinatawag na pagkilos sa loob upang itulak ang isang interes, no? So definitely ito, sa isang political party, kung ang Pangulo at namamayagpag na Pangulo at kinikilalang simbolo ng liderato ng political party ay ang Pangulong Presidente at meron yan arrangement na alyansa,
ay makikita natin na malinaw yan na external nang gagaling yan. Tama. No, hindi yan sa loob ng Senado. Kaya nga doon sa pagbabago ng Senate presidency, dalawa, no? Ang nabago. Yung Senate President mo at saka yung Senate President pro tempore mo. Number 2. Na parehong aktibong nakikinahok. Hindi maaalis sa sambayan ng Pilipino na itong mga dramatiko at dinamikang pagpapalit sa Senado ay malalim ang konteksto. Claro. Malalim ang implikasyon nito. Kaya katulad ng nababanggit ko ay sa susunod nito yung pagpapatalsik kay Senator Zubiri, yung resignation niya na nabanggit, ay makikita natin na nagmamarka yan sa aking objective assessment ng isang sinasadya at kalkuladong pagsusumikap upang baguhin ang dinamikang kapangyarihan sa Senado. Agree. Na ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapatibay, Eric, ng impluensya sa mga kritikal na proseso ng legislatura, pero katulad ng nabanggit ko, titibay ang tindig ng mga kilalang alyado, lalong-lalo na kung ito ay tinatawag natin maagang mag-neutralize ng mga banta sa mga lumilitaw na mga kasalukuyang investigasyon. Na sa gayon ay mapanatili ang isang anyo ng katatagan sa loob ng pampolitical arena. Kasi mabigat yung political issue nito. Oo, mabigat ang pangyayari dyan. Kaya samot-saring issue hanggat maaari mawala dun sa issue ng panawagan ng bayan ng voluntary testing, drug testing, Pangulong BBM na kung tutuusin mo naman yun, Eric, sa isang demokrasya, ano ba naman yung mag-voluntary drug testing ka, no? Kung yung hair follicle test, saliva test na transparent, at tignan yon. Kung ikaw ay negatibo, ikaw ay yayakapin ng sambayanan. Pero kung ikaw ay positibo, ay malaki ang implikasyon niyan sa liderato, malaki ang implikasyon niyan sa paggawa ng mga desisyon. Dahil ikaw ay lumalabag sa komprehensibong Dangerous Drugs Act ng 2002. Correct. Considering na ikaw yung pinaka-main enforcer, no? At may epekto, attorney, sinabi mo yan nung nakarang interview, doon sa kanyang fitness of mental health to continue discharging and functioning as the president. Well, kasi napakahalagang tignan yan sa isang liderato kasi this is an objective assessment, no? Kasi we are all stakeholders here. Considering na tayo ay nakataya sa isang tensyon na napag-usapan na natin last time sa China, or na hindi dapat tayo pumaloob, no? Isipin mo yan, hindi ko lubos maisip na sa dating base militar Eric, nandyan ang mga Patriot missiles, nandyan ang intermediate range missiles na tayo ay nakikipaggera, na hindi naman yan ang pulisiya ng sang-ayon sa ating saligang batas dahil ang gera ay hindi instrumento ng ating foreign policy at national policy. Tama. So, hindi tayo dapat magtapang-tapangan dito. Ang nasyonalismo ay nakikita sa malalimang pagsusuri ng objetibong lipunan at ano yung nangyayari sa baba at ang nangyayari sa grassroots. Attorney Valera, sir, excuse sir, which brings me to this sa isang pahayag na ito, sa ulat na ito para mabigyan ng laman ng substance ang inyong pananaw that war can never be an instrument of foreign policy and national policy as well. Tunghayan muna natin ito, Attorney Valera, and then may dalawang huling katanungan.